Kapag sinabing digmaan, ang eksenang pumapasok sa isip natin ay maudugong labanan, matatapang na taong ipinaglalaban ang panig nila. Dito sa artwork na ito, hindi ito eksena ng pelikula. Isa itong mukha ng digmaan, kung saan ang karahasan ay nangyayari sa mga walang kalaban-laban na sibilyan. Ito ay isang silid na dapat sanay tahimik at masayang tahanan. Tingnan mong babae. May hawak siyang patalim. Nakaharanang ang kanyang bisig sa mukha ng umaabuso sa kanya. Para hindi ito makalapit. Ang damit niya, napunit na. Ang katawan niya, pilit nilalapit. Sa gitna, may lalaking sugatan. Hubad ang dibdib. Nasa sahig na tila ng hihina. Walang kalaban-laban. Hindi niya na maipagtanggol ang mga mahal niya. Sa gilid, may batang umiiyak. Nakakulong sa sarili niyang crib. Walang magawa. Nanunood lang. Sa ibaba, may katawan na wala ng buhay. Hindi malinaw kung sino, pero malinaw na wala na itong buhay. Sa likod, may isa pang babae na pinapanood ang karahasang nangyayari sa kanyang pamilya. Hindi ito isang insidente lang. Ito ay sistematikong karahasan. Ang artwork na ito ay Rape and Massacre in Ermita, likha ni Diosdado Lorenzo noong 1947. Isa si Diosdado Lorenzo sa mga aktual na nakasaksi ng mga ganitong kaganapan noong ikalawang digmaang pandigdig. Para sa kanya, ang obra nito ay hindi lamang isang artwork. Isa itong pag-alala sa mga nangyari, lalo na sa Maynila. Kapag may digmaan, hindi lang sundalo ang nasasaktan, mga babae, mga bata, mga pamilyang walang laban. Handa ba tayong harapin ang ganitong bahagi ng kasaysayan? O mas madali bang panuorin na lang ito sa isang artwork? Kwento natin to.